Sa isang maliit na bayan sa gilid ng probinsya, lumaki si Consolacion sa hirap ng buhay. Bata pa lamang siya nang mawalan ng ama at naiwan siyang kasama ng kanyang ina na mahina na ang katawan at palaging inuubo. Dahil walang maaasahang trabaho ang kanyang ina, ang tanging paraan upang mabuhay sila ay ang pamamalimos at paminsan-minsang paggawa ng Consolacion ng mga simpleng trabaho tulad ng pagtulong magbitbit ng mga bayong sa palengke o paglilinis ng bakuran ng kapitbahay kapalit ng kaunting pagkain. Madalas silang makitang mag-ina sa gilid ng plaza, nakaupo sa lilim ng puno, habang hawak ni Consolacion ang lata na ginagamit nilang lalagyan ng barya. Ang bawat tunog ng barya na nahuhulog doon ay tila musika sa kanya dahil iyon ang ibig sabihin ay may makakain sila kinagabihan. Ngunit sa murang edad, ramdam ni Consolacion ang bigat ng responsibilidad. Habang ang mga kaedad niya ay naglalaro ng hapulan at patintero, siya naman ay abala sa pag-aalaga sa kanyang ina at pag-iisip kung saan makakahanap ng susunod nilang pagkain. Kapag may natitira pang kaunting pera, itinatabi niya ito para makabili ng gamot sa botika. Subalit madalas ay hindi sapat ang perang kanilang naiipon. Kahit mahirap, may kakaibang tapang at lakas ng loob si Consolacion. Sa bawat araw na lumilipas, pinipilit niyang ngumiti sa kabila ng kalungkutan. Pinapakita niyang may pag-asa pa ring bumangon mula sa kanilang sitwasyon. Isang araw ng linggo, maaga siyang pumwesto sa labas ng simbahan. Alam niyang mas maraming tao roon tuwing misa at mas malaki ang posibilidad na may mag-abot ng limos. Nakaupo siya sa malamig na sahig habang hawak ang lata. Pinagmamasdan ang mga taong nagdaraan. May mga nag-aabot ng barya, may mga ngumiti lamang, at may ilan ding umiwas ng tingin na para bang wala siyang halaga. Sanay na siya sa ganoong tingin, ngunit sa kaloob-looban niya, ramdam niya pa rin ang sakit ng hindi pagtanggap ng lipunan. Habang nakayuko siya at nakahawak sa kanyang lata, isang matandang pari ang lumapit. Si Padre Miguel iyon, kilala sa bayan bilang masigasig at mabait na lingkod ng simbahan. Ngumiti ito at inilagay ang kamay sa balikat ni Consolacion. "Anak, kumusta ka?" tanong nito na may halong pag-aalala. Nabigla si Consolacion. Hindi siya sanay na may nagtatanong ng ganoon. Mahina niyang sagot, "Mabuti naman po, Padre, kahit papaano." Nagbigay ng pagkain ang pari, isang maliit na supot ng tinapay at isang bote ng tubig. Labis ang pasasalamat ni Consolacion at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam siya ng kaunting ginhawa. Simula noon, tuwing linggo matapos ang misa, binibigyan siya ni Padre Miguel ng kaunting makakain o kaya na may lumang damit. Sa murang edad, inisip ni Consolacion na baka ito na ang sagot sa kanyang mga dasal. Ngunit hindi lahat ng tao ay mabuti ang turing sa kanya. Sa palengke, madalas siyang tuksuhin ng ibang bata. Sinasabihan siyang pulubi, anak ng kahirapan, at minsan pa ay hinahabisan ng balat ng prutas. Hinahayaan niya na lamang ang mga iyon, pinipili niyang magtimpi. Mas nasasaktan siya kapag nakikita niyang nadadamay ang kanyang ina. Tuwing umuuwi sila galing palengke, maririnig niya ang anyang ina na mahina ang boses. "Anak, pasensya ka na. Kung may kaya lang tayo, hindi ka sana nagdurusa ng ganito." Yakap lang ang naibabalik ni Consolacion. Sa kanyang isip, nangako siyang gagawin ang lahat upang hindi na maranasan ng kanyang ina ang matinding hirap. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang tumitindi ang kanyang pakikipagsapalaran. Madalas ay halos wala silang makain. May mga gabing tanging tubig lamang ang laman ng kanilang tiyan at may mga araw na hindi sila makabili ng gamot para sa ubo ng kanyang ina. Sa mga panahong iyon, dumidiretso siya sa simbahan, luluhod sa harap ng altar at tatahimik. Hindi man siya marunong ng mahahabang panalangin, ang kanyang simpleng bulong na "Sana po matulungan kami" ay sapat na para marinig ng Diyos. At sa mga oras na iyon, lagi niyang naiisip na baka kaya dumating sa buhay niya si Padre Miguel
ay dahil iyon ang tugon sa kanyang mga dasal. Ngunit sa likod ng lahat ng pagsubok, may kakaibang lakas na unti-unting nahuhubog kay Konsolasyon. Hindi siya natutong magreklamo, bagkus ay natuto siyang maging matatag at umasa na darating ang panahon na mababago rin ang kanilang sitwasyon. Sa murang edad, natutunan niyang ang kahirapan ay hindi dapat maging hadlang upang manatili ang kabutihan sa puso. At sa bawat araw na lumilipas, dala niya ang pag-asang iyon. Kahit hindi pa niya alam na ang kanyang buhay ay malapit nang magbago sa paraang hindi niya inaasahan. Sapagkat sa kabila ng mga pagsubok, ang kanyang pangalan na dati kalakip lamang ng kahirapan ay magkakaroon ng bigat at kahulugan na magpapaikot hindi lamang sa kanyang kapalaran, kundi sa kapalaran ng buong bayan. Habang lumilipas ang mga linggo, mas lalong naging malapit si Konsolasyon kay Padre Miguel. Sa tuwing matatapos ang misa, palaging lumalapit ang pari sa kanya, dala ang kaunting pagkain o minsan ay mga lumang gamit na galing sa mga deboto. Sa simpleng tulong na iyon, unti-unting nakaramdam si Konsolasyon ng kakaibang seguridad. Sa murang edad niya, hindi na siya nakaranas ng tunay na pagkalinga mula sa ibang tao maliban sa kanyang ina, kaya ang kabaitan ng pari ay para bang liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit kasabay ng unti-unting pagkakakilala nila, nagsimula ring magbukas ng mas personal na usapan si Padre Miguel. Madalas ay tinatanong niya ang tungkol sa pangarap ng dalaga, tungkol sa kanyang pagkabata at kung anong mga bagay ang nagpapaligaya sa kanya. Nahihiya man sa umpisa, natutunan ni Konsolasyon na magtiwala, kaya't nasasabi niya kung gaano kahirap ang kanyang sitwasyon at kung paano siya nananabik sa pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng mas maayos na buhay. Isang hapon, matapos siyang bigyan ni Padre Miguel ng supot ng tinapay, inalok siya nitong pumasok sa kumbento upang makapahinga. Dahil sa pagod at init ng araw, pumayag si Konsolasyon at sumunod. Doon maunang nafilayan ang loob ng kumbento. Malinis, tahimik, at puno ng mga imahen at kusipiho. Para sa kanya na lumaki sa kalye, tila ibang mundo yun. Umupo siya sa isang bangko habang pinagmamasdan ang lugar. Si Padre Miguel ay patuloy na nakikipagkwentuhan at sa mga oras na iyon, ramdam ni Konsolasyon ang ginhawang matagal na niyang hindi nadarama. Subalit sa kabila ng kabutihang ipinapakita, may mga sandaling napapansin niyang tila may kakaibang titig ang pari sa kanya. Isang titig na hindi niya lubos maintindihan, ngunit pinili na lamang niyang ipagwalang bahala. Habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging kampante. Ang simpleng pangungumusta ni Padre Miguel ay nagiging bahagi na ng kanyang araw-araw. Madalas na niyang ikwento sa kanyang ina ang mga natatanggap na tulong. At bagamat may pasasalamat ang kanyang ina, may halong pag-alala rin ito. Anak, mag-ingat ka. Hindi lahat ng mabuti ay tunay na mabuti. Bulong nito sa kanya. Ngunit dahil sa matinding tiwala at pananabik na maranasan ang isang buhay na may malasakit, hindi niya gaanong pinansin ang babala. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa at sa isip niya, baka nga si Padre Miguel ang magiging daan para umangat sila mula sa kahirapan. Isang gabi, matapos ang huling misa, nagtanong si Padre Miguel kung maaari ba siyang manatili ng kaunti sa kumbento upang kumain ng hapunan. Gutom si Konsolasyon at wala silang dalang pagkain pauwi, kaya pumayag siya. Magaan ang umpisa ng kanilang usapan, puno ng mga simpleng tanong at mga papuri sa kanyang pagiging masipag at matatag sa kabila ng kahirapan. Ngunit habang tumatagal ang gabi, naging iba ang pakikitungo ng pari. May mga salita itong binabanggit na hindi na angkop, mga papuring lampas sa dapat. Hindi agad nakapagsalita si Konsolasyon. Hindi niya alam kung paano tatanggihan ang taong palaging nandyan upang tumulong. Sa murang isipan niya, naghalo ang takot at pagkalito.
Pinipilit niyang unawain kung bakit nagbabago ang kilos ni Padre Miguel. Ngunit mabilis din niyang napansin na unti-unti itong nagiging mas mapangahas. Ang kabutihang dati niyang nakikita ay nagmistulang manipis na maskara na unti-unting nabubura. Sa gabing iyon, nagbago ang lahat. Ang tiwalang binuo ni Consolacion ay tuluyang nasira nang siya ay tuluyang pinagsamantalahan ng taong inaakala niyang makakapagligtas sa kanya sa kahirapan. Umuwi siyang luhaan at nanginginig. Pagdating sa kanilang barong-barong, niyakap siya ng kanyang ina at tinanong kung ano ang nangyari. Ngunit hindi niya kayang isalaysay ang buong detalye. Ang mga mata niya ay punong-puno ng pangamba at pagkawasak. Sa mga sumunod na araw, nanatili siyang tahimik at malayo ang tingin. Ngunit sa kanyang kalooban, isang lihim na pasanin ang kanyang dinadala. Ramdam niya ang pagbabago sa kanyang katawan at habang tumatagal, mas lalo siyang natatakot sa posibilidad na siya ay nagdadalang tao. Nagsimula na rin ang mga bulong-bulungan sa baryo. May mga nakakapansin sa kanyang panlalata at pag-iwas sa maraming tao. Kapag napapadaan siya sa palengke, may mga matang nakatitig at may mga labi na nagbubulong ng mga bagay na ayaw niyang marinig. Ang dating batang pulubi na kinakaawaan ng lahat ay unti-unting naging paksa ng mga tsismis at pang-uhusga. Hindi pa man niya kayang aminin ang totoo. Alam niya sa kanyang sarili na ang kanyang kinatatakutan ay unti-unti nang nagiging realidad. Sa likod ng lahat, patuloy siyang dumidiretso sa simbahan, ngunit hindi na upang magdasal sa harap ng altar, kundi upang humingi ng lakas na harapin ang mga darating na araw. Sa kanyang puso, ramdam niya na ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging katulad ng dati. Ang inosenteng tiwala na ibinigay niya kay Padre Miguel ay nauwi sa pinakamabigat na kapalit. Subalit sa kabila ng lahat, nanatili ang kanyang paniniwala na darating ang araw na ang katotohanan ay lilitaw at ang hustisya ay mananaig. Sa ngayon, ang tanging kaya niyang gawin ay yakapin ang kanyang ina at patuloy na mangarap kahit puno ng sakit ang bawat hakbang na kanyang tinatahak. Mabilis lumipas ang mga linggo at unti-unting napansin ni Consolacion ang pagbabago sa kanyang katawan. Sa unay, akala niya ay simpleng pagkahilo lamang ang kanyang nararamdaman, dala ng gutom at puyat sa pagbabantay sa kanyang ina. Ngunit nang magsimula siyang makaramdam ng madalas na pagsusuka tuwing umaga at biglaang panghihina, unti-unti niyang naunawaan ang katotohanang tilit niyang tinatanggihan. Siya ay nagdadalang tao. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang kanyang tiyan na nooy nagsisimula ng lumaki. Ang bawat araw na lumilipas ay puno ng takot at kaba sapagkat alam niyang kapag nalaman ng iba ang kanyang kalagayan, mas lalo siyang hahatulan ng lipunan na dati nang nakatingin sa kanya ng mababa. Hindi niya kaagad nasabi sa kanyang ina ang totoo. Ang matandang babae ay mahina na at madalas inuubo at ayaw niyang dagdagan pa ang bigat ng iniisip nito. Ngunit ang mga bulong-bulungan sa kanilang baryo ay nagsimulang lumakas. May mga kapitbahay na lihim na napatingin sa kanya. May mga babaeng nag-uusap sa kanto na tila ba alam na nila ang nangyayari. Hindi lang pala basta pulubi, may lihim pa. Ang mga salitang naririnig niyang ibinubulong ng ilan habang siya'y dumaraan. Ang dating awa na ibinibigay ng mga tao ay napalitan ng pangungutya. Ang mga mata nila ay puno ng paghuhusga at ang kanyang pagkatao ay tila nilamon ng kahihiyan. Isang hapon, nang hindi na niya kayang itago ang kanyang kalagayan, lumapit siya sa kanyang ina. Naupo silang magkasama sa lumang banig sa loob ng kanilang barong-barong. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina at nagsimulang lumuha. "Inay, patawarin niyo po ako," ang mahina niyang sambit. Tumingin ang kanyang ina, puno ng pagtataka at pag-aalala. "Ano ba ang nangyari, anak?" Mabigat ang loob ni Consolacion.
ngunit kailangan na niyang ilabas ang matagal nang tinatago. "Inay, may dinadala po ako sa aking sinapupunan." Saglit na natahimik ang kanyang ina, tila hindi makapaniwala. Napayakap na lamang ito ng mahigpit sa kanya, luhaang bumulong ng, "Anak, bakit?" Ngunit bago pa man siya makapagsalaysay ng buong pangyayari, ang katawan ng kanyang ina ay nanginig sa pag-ubo. Sa halip na ipaliwanag ang lahat, pinili niyang manahimik at ituon ang atensyon sa pag-aalaga rito. Habang patuloy na lumalaki ang kanyang tiyan, mas lalo siyang naging tampulan ng usapan sa buong baryo. Ang ilan ay lantaran siyang tinutuligsa. May nagsasabing siya ay immoral, may iba namang sinasabing ginagamit niya ang kanyang kalagayan upang makakuha ng simpatya at tulong. Ngunit ang pinakamasakit ay nang kumalat ang balitang si Padre Miguel ang ama ng kanyang dinadala. Hindi niya alam kung paano nalaman ng ilan, ngunit sigurado siyang may nakakita o may nakaramdam ng kakaibang kilos ng pari. Dumating ang mga araw na ang simbahan mismo na dati niyang pinupuntahan upang magdasal ay naging lugar ng kanyang pagkatakot. Sa tuwing dumadaan siya sa plaza, may mga taong bumubulong, may mga nanlilibak. Ang kanyang pangalan na Konsolasyon ay naging simbolo ng eskandalo. Si Padre Miguel naman ay nanatiling tahimik. Hindi siya umaamin, ngunit hindi rin niya tinututulan ang mga tsismis. Sa mga misa, nananatili itong seryoso at kunway walang alam. Subalit sa likod ng mga ngiti at sermon, alam ni Konsolasyon ang katotohanang pilit nitong ikinukubli. At habang pinapasa niya ang bigat ng pagiging isang batang ina, lalong sumisidhi ang kanyang galit at hinanakit sa taong dapat ay naging gabay, ngunit siya palang nagtulak sa kanya sa kapahamakan. Ngunit sa kabila ng lahat ng panghuhusga at sakit, natuto siyang yakapin ang kanyang dinadala. Bawat gabi bago matulog, hinahaplos niya ang kanyang tiyan at ibinubulong, "Hindi kita tababayaan." Sa gitna ng kaguluhan, natagpuan niya ang lakas sa kanyang anak na hindi pa man isinisilang, ay nagbibigay na sa kanya ng dahilan upang patuloy na lumaban. Isang araw, habang nakaupo siya sa ilalim ng puno malapit sa simbahan, narinig niya ang mga taong nagbubulungan tungkol sa pagdating ng isang mayamang matanda na matagal nang naninirahan sa Maynila. Ayon sa kanila, ito raw ay babalik sa kanilang bayan upang hanapin ang matagal nang nawawalang kamag-anak. Hindi niya ito pinansin sa una. Iniisip na wala iyong kinalaman sa kanya. Ngunit hindi niya alam na ang mga bulong-bulungan iyon ay magiging simula ng mas malaking revelasyon na magpapabago sa kanyang kapalaran. Sa mga sandaling iyon, habang tinititigan niya ang malayong simboryo ng simbahan at pinagmamasdan ang paglubog ng araw, dama niya ang bigat ng kinabukasan. Ang kanyang buhay ay puno ng sugat at pasakit, ngunit sa ilalim ng kanyang takot, may mumunting apoy ng pag-asa na hindi niya mapatay. Hindi niya alam kung anong kinabukasan ang naghihintay, ngunit handa niyang yakapin ang lahat alang-alang sa batang dinadala niya sa kanyang sinapupunan. Ang kanyang kwento ay nagsisimula pa lamang at ang mga darating na pangyayari ay higit pa sa kanyang inaakala. Sapagkat sa bawat pag-ikot ng oras, papalapit siya sa katotohanang magpapayanig sa buong bayan at magpapaikot sa kanyang kapalaran. Dumating ang araw na hindi na kayang itago ni Konsolasyon ang kanyang kalagayan. Ang kanyang tiyan ay malaki na, at kahit anong pagtatakip gamit ang maluwag na damit ay hindi na sapat upang mailihim. Sa baryo, lalo pang lumakas ang bulungan at intriga. Ang dating awa ng mga tao sa kanya ay tuluyan ng napalitan ng panghuhusga. May mga matandang babae sa tindahan na palihim na tumuturo habang dumaraan siya. May mga kabataan na lumalapit para asarin at pagtawanan siya. Ang bawat hakbang niya sa palengke ay tila pagdaan sa apoy ng hiya.
Ngunit sa lahat ng ito, pinipilit niyang panindigan ang kanyang dinadala sapagkat sa kabila ng lahat, alam niyang inosente ang bata at hindi dapat sisihin. Isang hapon, habang pauwi na siya galing sa pagbili ng kaunting bigas, may lumapit na grupo ng kababaihan. Isa sa kanila, na kilala bilang mahilig sa tsismis, ang lantaran siyang tinanong, "Konsolasyon, totoo ba na pari ang ama ng dinadala mo?" Ang tanong na iyon ay parang sibat na tumusok sa kanyang puso. Hindi siya nakasagot. Napatungo na lamang siya at mabilis na umalis. Bit-bit ang bigat ng mga matang nakatitig sa kanya. Sa kanyang pag-uwi, napahagulgol siya sa tabi ng kanilang barong-barong. Ang kanyang ina, na hirap ng tumayo, ay lumapit at pinunasan ang kanyang mga luha. "Anak, huwag mong hayaang sirain ka ng mga salita nila." Hindi nila alam ang buong kwento. Ngunit sa puso ni Konsolasyon, alam niyang mahirap ipaliwanag ang katotohanan, lalo na't sangkot ang isang taong may mataas na posisyon sa simbahan. Sa mga sumunod na linggo, naging tahimik ang kanyang mga gabi. Madalas niyang maramdaman ang pagtibok ng munting buhay sa kanyang sinapupunan. Habang hinahaplos niya ang kanyang tiyan, naghalo ang takot at pagmamahal sa kanyang dibdib. "Anak, hindi ko alam kung anong kinabukasan ang haharapin mo, pero ipapangako ko na hindi kita pababayaan," bulong niya sa katahimikan. Ang mga salitang iyon ay parang panata na nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Ngunit hindi rin siya nakaligtas sa pananalita ng mismong mga taong nagsisimba. May ilang miyembro ng parokya na lihim na lumapit sa kanya at pinilit siyang magsalita tungkol kay Padre Miguel. Subalit sa takot at hiya, pinili niyang manahimik. Hindi niya alam kung may makikinig sa kanya o kung siya lamang ang masisisi sa lahat ng nangyari. Ang katahimikan ni Padre Miguel ay lalo pang nagpaigting sa kanyang panghihinagpis. Habang patuloy itong nangangaral tuwing misa na para bang walang naganap, si Konsolasyon naman ay patuloy na pinapasan ang bigat ng kahihiyan. Isang araw, habang nakaupo siya sa tabi ng simbahan, napansin niyang nagkakagulo ang mga tao. May dumating na konvoy ng magagarang sasakyan at mula rito ay bumaba ang isang matandang lalaking nakasuot ng mamahaling barong. Kasama nito ang ilang malalaking tauhan at isang babae na halatang sanay sa marangyang pamumuhay. Si Don Ricardo iyon, bulong ng mga tao, ang mayamang negosyante mula Maynila. Agad na umalingaw-ngaw ang usapan na bumalik ito sa bayan upang hanapin ang matagal nang nawawalang bahagi ng kanyang pamilya. Hindi naintindihan ni Konsolasyon kung bakit tila lahat ay interesado, ngunit ramdam niya ang kakaibang tensyon sa paligid. Habang naglalakad si Don Ricardo papasok ng simbahan, napatingin siya kay Konsolasyon. Ang kanyang mga mata ay tila nanlaki, para bang may nakilalang mukha. Lumapit siya at tumitig ng matagal. "Ano ang pangalan mo, Hija?" tanong nito. Kinakabahang sumagot si Konsolasyon. "Konsolasyon po." Lalong lumalim ang titig ng matanda at halatang naguguluhan. "Sino ang iyong mga magulang?" Umiling si Konsolasyon at nagsabing, "Wala na po akong ama at ang ina ko po'y may sakit." Tumango si Don Ricardo at hindi na nag-usisa pa. Ngunit bakas sa kanyang mukha ang pagkalito at pagtataka. Kinagabihan, sa mismong hapag ng mga tao sa bayan, kumalat ang balita na si Don Ricardo ay naghahanap ng nawawalang apo. Ang kanyang anak na babae na namatay sa isang trahedya maraming taon na ang nakalilipas, ay nagkaroon pala ng anak na hindi niya kailanman nakita. Ang lahat ay nagtanong kung sino kaya ang batang iyon. May mga nagsimulang maghinala at ang pangalan ni Konsolasyon ang una nilang binanggit. Baka siya na nga, sambit ng ilan. Kaya siguro, ganoon ang reaksyon ni Don Ricardo kanina. Ngunit marami ring hindi naniniwala. Paano magiging apo ng isang bilyonyaryo ang isang pulubi? Tanong ng iba. Para kay Konsolasyon,
Ang lahat ng iyon ay tila panaginip. Hindi niya lubos maisip na siya na itinuring na walang halaga ng marami ay maaaring may koneksyon sa isang pamilyang napakayaman at makapangyarihan. Ngunit sa kanyang dibdib, nag-umpisang mabuhay ang munting pag-asa na baka nga totoo. Kung ito'y mangyayari, hindi lamang ang kanyang buhay ang magbabago, kundi maging ang kinabukasan ng anak sa kanyang sinapupunan. Ngunit kasabay ng pag-usbong ng pag-asa ay ang pangamba. Paano kung malaman ni Padre Miguel ang tungkol sa usaping ito? Paano kung pigilan siya ng mga taong ayaw tanggapin na isang pulubi ang maaaring maging bahagi ng isang pamilyang mayaman? Sa gitna ng kanyang mga tanong, nagpatuloy siya sa pagtahak ng kanyang landas. Hindi alam na ang mas malalaking revelasyon ay paparating pa. Sa kanyang puso, naramdaman niyang ang lahat ng sakit at hiya na kanyang pinasan ay unti-unting may kahihinatnan at malapit na siyang humarap sa katotohanang magpapayanig sa buong bayan. Kinabukasan, nagising si Konsolasyon sa ingay ng mga tao sa kanilang baryo. Sa tuwing may malaking pangyayari, mabilis kumalat ang balita at ngayong araw, mas lalo pang umugong ang pangalan ni Don Ricardo. Nabalitaan na dumiretso ito sa munisipyo upang makipagpulong sa alkalde at ilang opisyales ng bayan. Ang pinag-uusapan ay hindi nalingid sa lahat. Hinahanap niya ang nawawala niyang apo. Ang bawat tao sa baryo ay may sariling hinuha kung sino ito. Ngunit sa bawat bulong at tanong, palaging napupunta kay Konsolasyon ang tingin ng marami. Lalo siyang nahihirapan sapagkat imbes na makaramdam ng pag-asa, mas naramdaman niyang dinadagdagan lamang nito ang bigat ng kanyang pinapasan. Sa simbahan naman, hindi maitatago ang pagbabago ng mukha ni Padre Miguel. Sa kanyang sermon noong araw na iyon, kapansin-pansin ang kaba sa kanyang tinig. Habang nagsasalita tungkol sa pananampalataya at kabanalan, may ilang miyembro ng parokya ang hindi mapigilang magtinginan. Alam nilang may mabigat na usapin sa paligid at sa likod ng altar, habang nakikita si Konsolasyon na nakaupo sa dulo ng upuan, ramdam ng pari ang takot na baka tuluyan ng mabunyag ang lihim na matagal niyang ikinukubli. Pagkatapos ng misa, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Dumating si Don Ricardo kasama ang kanyang mga tauhan. Ang lahat ng tao sa loob ng simbahan ay napatigil. Maging si Padre Miguel ay hindi maitago ang pagkagulat. Lumapit si Don Ricardo kay Konsolasyon na nooy halos manghina sa kaba. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa at pagtataka. "Ikaw ba si Konsolasyon?" Mahinahon nitong tanong. Tumango siya, bagamat nanginginig ang mga kamay. "May mga bagay akong gustong malaman tungkol sa iyo at sa iyong ina. Maaari ba kitang makausap?" Sa harap ng lahat ng tao, hindi na nakatanggi si Konsolasyon. Dinala siya ni Don Ricardo sa isang gilid ng simbahan at doon nagsimula ang kanilang pag-uusap. "Ilang taon ka na, hiha?" tanong ng matanda. 18 po. Mahina niyang sagot. "At ang iyong ina, sino siya?" Dito siya nag-aatubili, ngunit sa bandang huli ay sinabi rin niya ang pangalan ng kanyang ina. Nang marinig ito ni Don Ricardo, tila may kirot na dumaan sa kanyang puso. "Siya ba ang babae na minsang nagsilbing tagapag-alaga ng aking anak?" Tanong niyang tila kinakausap ang sarili. Hindi makasagot si Konsolasyon, ngunit baka sa kanyang mukha ang pagtataka. Hindi na nakatiis ang matanda. "Kailangan nating malaman ang katotohanan. Huwag kang mag-alala, tutulungan kita." Ang mga salitang iyon ay parabang biglang nagbigay ng liwanag sa puso ni Konsolasyon. Ngunit kasabay nito, ramdam din niya ang pangamba. Alam niyang kung siya nga ang nawawalang apo, maraming buhay ang mababago at tiyak na may mga taong hindi matutuwa. At hindi nga siya nagkamali. Nang lumabas sila mula sa simbahan, nagsimulang magtanungan ang mga tao. Bakit kinakausap siya ni Don Ricardo? Totoo kaya na siya ang nawawalang apo? Ang ilan ay halatang nagulat, ang iba na may halatang hindi matanggap. Ngunit higit sa lahat, may mga kamag-anak mismo ni Don Ricardo ang naroroon at hindi nagustuhan ang nakita.
Ang pamangkin nitong si Amelia, na kilala sa kanyang ambisyon sa mana, ay agad nagpakita ng pagkainis. Imposible. Hindi maarin ang isang pulubi ang magiging bahagi ng aming pamilya. Bulong nito sa kanyang mga kasamang nakikinig. Samantala, si Padre Miguel ay tahimik lamang na nakamasid. Alam niyang kapag napatunayan ang ugnayan ni Consolacion kay Don Ricardo, mas lalo siyang malalagay sa alanganin. Kung ang dating pulubi na madaling apihin ay biglang magkaroon ng kapangyarihan at proteksyon, tiyak na hindi na mananahimik ito tungkol sa kanyang ginawa. Kaya't sa kanyang isipan, nagsimula siyang mag-isip ng paraan upang pigilan ang anumang hakbang na maglalapit kay Consolacion sa pamilya ng bilyonaryo. Ilang araw ang lumipas at dumating ang panahong ipinatawag si Consolacion at ang kanyang ina sa mansyon ni Don Ricardo. Doon ay nakaharap sila sa isang marangyang hapagkainan, isang tanawin na noon ay sa imahinasyon lamang niya nakikita. Sa gitna ng hapag, malinaw na nakita ni Don Ricardo ang mga mata ni Consolacion, mga matang kahawig ng kanyang yumaong anak na babae. Halos maiyak siya habang tinititigan ang dalaga. Kung tama ang hinala ko, ikaw ang dugo at laman ng aking anak. Hindi kita hahayaang magpatuloy sa hirap, mariin niyang wika. Ngunit bago pa man matuloy ang lahat, agad namang tumutol ang ilan sa kanyang pamilya. Hindi kami naniniwala hanggat walang matibay na ebidensya. Baka isa lang itong palabas para makuha ang kayamanan ng pamilya, sigaw ni Amelia. Sa puntong iyon, nagpasya si Don Ricardo na ipasailalim si Consolacion sa pagsusuri. Magpapa-DNA test tayo, aniya, hindi dahil may duda po, kundi para matapos na ang lahat ng spekulasyon. Hindi makapaniwala si Consolacion sa kanyang naririnig. Ang kanyang simpleng buhay ay biglang naisangkot sa usaping hindi niya inakalang darating. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili kung ano ang mangyayari kapag napatunayang totoo ang lahat. Paano na ang kanyang anak sa sinapupunan? Paano na ang mga taong pilit siyang hinuhusgahan? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ramdam niya ang muling pagsibol ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya ang pulubing madalas pagtawanan at husgahan. May pagkakataon siyang ipaglaban ang kanyang sarili at ang kanyang anak. At sa oras na iyon, habang nakatingin siya sa mga matang puno ng pag-asa ni Don Ricardo, alam niyang malapit nang magsimula ang pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay. Isang pagbabago na magdadala ng hustisya at katotohanan. Makalipas ang ilang linggo, lumabas ang resulta ng DNA test na matagal na nilang hinihintay. Buong pamilya ni Don Ricardo ay nagtipon-tipon sa loob ng mansyon, kasama na rin ang ilang malalapit na kaibigan at mga abogado. Ang kapaligiran ay puno ng tensyon. Bawat isa ay tahimik na naghihintay ng opisyal na anunsyo mula sa doktor na nagdala ng sobre. Nang tuluyang buksan ang dokumento, malinaw na nakasaad doon ang katotohanan. Si Consolacion ay tunay ngang apo ni Don Ricardo, anak ng kanyang nag-iisang anak na babae na matagal nang pumanaw. Halos bumagsak ang balikat ng matanda sa bigat ng emosyon, hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. Sa wakas, natagpuan na niya ang dugo at laman ng kanyang pamilya. Lumapit siya kay Consolacion at mahigpit itong niyakap para bang pinupunan ang mga taon ng pagkawala at pangungulila. Ngunit ang tagpong iyon na dapat ay puno ng kasiyahan ay agad ding nabahiran ng tensyon. Ang ilan sa pamilya, lalo na si Amelia at ang kanyang mga kapatid, ay hindi matanggap ang resulta. Imposible, hindi namin tatanggapin na isang pulubi ang papalit sa amin, mariin nilang sinabi. Ang kanilang mga mata ay puno ng galit at inggit. Nagsimula silang magduda na baka may kalokohang nangyari sa proseso. Pwede namang bayaran ng doktor, paano kami makakasiguro? Sigaw ni Amelia na halos mawalan na ng respeto sa harap ng kanilang tiyuhin.
ngunit pinutol sila ni Don Ricardo. Walang sino mang makakapagpabago ng katotohanan. Siya ang apo ko, at mula ngayon, siya ang bahagi ng ating pamilya. Mariin at puno ng kapangyarihan ang kanyang tinig na nagpatigil sa lahat. Sa kabila ng pagtanggap ni Don Ricardo, hindi naging madali ang buhay ni Consolacion sa loob ng mansyon. Bagamat nakakaranas na siya ng kaginhawaan, dama niya ang malamig na pagtrato ng ilan sa mga kamag-anak. May mga pagkakataong sa hapagkainan ay hindi siya pinapansin. May mga bulong sa kanyang likuran na naririnig niya. Ano ba ang alam ng isang katulad niya sa buhay mayaman? O di kaya'y ginamit lang niya ang kanyang kwento para makuha ang simpatiya ni Don Ricardo. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, pinili niyang manahimik at ipakita na karapat-dapat siya sa lugar na ibinigay sa kanya. Mas lalo niyang pinairal ang kanyang kababaang loob, tumutulong sa mga gawain at palaging nakikipag-usap ng magalang kahit sa mga taong hindi maganda ang turing sa kanya. Samantala, si Padre Miguel ay nagsimulang makaramdam ng matinding kaba. Ang balitang si Consolacion ay tunay na apo ng isang bilyonaryo ay kumalat na sa buong bayan. Ang dating batang pulubi na kaya niyang apihin ay biglang nagkaroon ng kapangyarihan at impluensya. Hindi maalis sa isip niya ang posibilidad na magsalita na si Consolacion tungkol sa kanilang nakaraan. Alam niyang oras na magsalita ang dalaga, tiyak na magugupo ang kanyang pangalan at posisyon bilang pari. Kaya't sinimulan niyang lapitan ang ilan sa mga miyembro ng simbahan, pinapakalat ang ideya na baka hindi totoo ang resulta ng pagsusuri at na baka ginagamit lamang ni Don Ricardo ang sitwasyon para sa pansariling interes. Ngunit sa halip na kumampi ang mga tao sa kanya, marami ang nagsimulang magtanong kung bakit tila sobra ang kanyang pangamba. Habang lumalalim ang usapin, naging sentro ng atensyon si Consolacion sa buong bayan. Maraming tao ang bumilib sa kanyang kwento, kung paanong mula sa pagiging pulubi ay biglang nakilala bilang apo ng isang bilyonaryo. Ngunit hindi lahat ay simpatiya ang ipinakita. May ilan na hindi pa rin makalimot sa mga lumang tsismis. Patuloy nilang ikinakalat na ang kanyang pagbubuntis ay bunga ng kasalanan. Sa kabila ng lahat, pinili ni Consolacion na huwag sumagot sa anumang panghuhusga. Ang tanging iniisip niya ay ang kaligtasan ng kanyang anak at ang pangakong ibinigay niya sa kanyang ina na hindi siya bibitaw. Isang gabi, habang nakaupo siya sa hardin ng mansyon, lumapit sa kanya si Don Ricardo. Alam kong hindi madali ang pinagdaraanan mo, Hija, mahinahon nitong wika. Ngunit huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. Ang lahat ng mayroon ako ay para sa iyo at sa iyong anak. Tumulo ang mga luha ni Consolacion habang pinapakinggan ang bawat salita ng matanda. Para sa kanya, iyon ang unang pagkakataon na may nagsabi na siya ay hindi nag-iisa. Ang dating batang sanay sa paglimos ay ngayoy nakararanas ng tunay na pagmamahal mula sa isang taong handang ipaglaban siya. Ngunit sa kabila ng kasiguraduhan ni Don Ricardo, hindi nawala ang mga banta. May mga pagkakataong nararamdaman ni Consolacion na sinusundan siya. May mga lihim na sulat na inilalagay sa kanyang silid na naglalaman ng masasakit na salita at pagbabanta. Halata niyang may kamay ang mga kamag-anak ni Don Ricardo na hindi matanggap ang kanyang presensya. Ngunit pinili niyang huwag magsumbong, bagkus ay tumahimik at ipanalangin na sana'y magkaroon sila ng puso para sa kapatawaran at pagtanggap. Habang palapit ng palapit ang araw ng kanyang panganganak, mas lalo siyang nakaramdam ng bigat at kaba. Ngunit sa bawat gabi, palagi niyang inuusal sa kanyang sarili na ang lahat ng sakit, panghuhusga at pagsubok ay may kapalit na liwanag. At sa kabila ng lahat ng panganib at pagtatangka ng iba na siya'y ibagsak, ramdam niya na ang pag-ikot ng tadhana ay pabor sa kanya. Dahil sa bawat galaw ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan, muling lumalakas ang kanyang paniniwala na darating ang araw ng hustisya at ang lahat ng sakit na kanyang pinasan
ay magiging daan tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Lalong uminit ang usapan sa buong bayan matapos makumpirma na si Consolacion ay tunay na apo ni Don Ricardo. Ang dating usap-usapan lamang ay nagkaroon ng formal na kumpirmasyon at ang lahat ay nagulat sa pagbabagong ito ng kanyang kapalaran. Subalit hindi lahat ay natuwa. Ang ilan sa mga kamag-anak ni Don Ricardo ay nagsimulang magplano ng paraan upang tuluyang alisin si Consolacion sa kanilang mundo. Inangunahan ito ni Amelia na matagal nang inaasahan na siya ang hahalili sa kayamanan ng panilang tiyuhin. Sa kanyang galit at pagkadismaya, nakipagsabwatan siya sa dalawa pang pinsan upang siraan si Consolacion sa publiko at sirain ang tiwala ni Don Ricardo. May mga pagkakataon na sinasadya nilang ikalat ang mga kwento na si Consolacion daw ay hindi karapat-dapat, na marumi ang kanyang nakaraan at na ginagamit lamang niya ang kanyang kalagayan bilang buntis upang makuha ang simpatya ng matanda. Habang lumalakas ang ingay ng intriga, mas lalo namang napalapit si Don Ricardo kay Consolacion. Isang gabi, tinawag siya nito sa opisina ng mansyon. Tahimik silang nag-usap at doon ay inilahad ni Don Ricardo ang mas malalim na dahilan kung bakit siya determinado na ipaglaban ang apo. Noong bata pa ang aking anak na babae, nagkamali akong ipilit ang buhay na hindi niya gusto. Nagmahal siya ng isang lalaking hindi ko kilala at hindi ko tinanggap. Naglayas siya at hindi na kami nagkausap muli hanggang sa mabalitaan kong siya'y pumanaw. Matagal kong pinagsisihan iyon. Kaya ngayon, sa'yo ko gustong itama ang pagkukulang ko. Ikaw ang magsisilbing alaala niya at hindi ko hahayaang mawala ka sa akin. Ang mga salitang iyon ay tumimo sa puso ni Consolacion. Nararamdaman niyang hindi lamang siya tinatanggap bilang dugo ng pamilya, kundi minamahal din bilang bahagi ng buhay ng kanyang lolo. Ngunit sa kabila ng suporta ni Don Ricardo, hindi pa rin naging madali ang kanyang sitwasyon. Sa baryo, patuloy ang paghusga ng mga tao. Marami ang hindi makalimot sa tsismis na siya'y nabuntis dahil sa pari. May ilan pang matanda na nagsasabi, kung talagang apo siya ng isang mayamang pamilya, bakit siya lumaki sa kalye? Baka kalokohan lang lahat ng iyan. Ang bawat salitang iyon ay sugat sa kanyang puso, ngunit pinili niyang huwag lumaban ng salita. Sa halip, ipinakita niya sa kanyang kilos na kaya niyang manatiling marangal kahit anong sabihin ng iba. Samantala, si Padre Miguel ay patuloy na kinakabahan. Alam niyang oras na magsalita si Consolacion, tapos na ang lahat para sa kanya. Kaya't sinimulan niyang kausapin ang ilang miyembro ng simbahan at ipinalabas na siya ay biktima ng paninirang puri. Walang basihan ang mga tsismis laban sa akin, sabi niya sa mga nakikinig. Ngunit imbes na makuha ang simpatiya ng lahat, mas lalo lamang nagdulot ng hinala ang kanyang sobrang pagtatanggol sa sarili. May ilan sa mga tao ang nagtanong, kung wala siyang kasalanan, bakit tila sobra ang takot niya? Ang mga bulong na iyon ay dahan-dahang naglatag ng daan para sa mas malalim na imbestigasyon. Isang araw, habang nakaupo si Consolacion sa loob ng simbahan, nilapitan siya ng isang matandang babae na matagal ng deboto. Mahina ngunit malinaw ang boses nito nang sabihin, "Anak, huwag kang matakot. Alam naming may mali sa ginawa sa iyo. Kung dumating ang araw na kailangan mong magsalita, may mga taong handang sumuporta." Naluha si Consolacion sa narinig. Sa unang pagkakataon, may isang tao na hindi siya hinusgahan kundi naniwala sa kanyang katahimikan. Nagbigay yon ng lakas ng loob na balang araw, handa siyang ilabas ang katotohanan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, dumating ang mas malaking pagbabago sa kanilang pamilya. Sa isang pulong sa mansyon, ipinahayag ni Don Ricardo sa harap ng lahat na si Consolacion ang kanyang pipiliing tagapagmana. Malinaw at mariin ang kanyang boses. Siya yung dugo ng aking dugo at siya yung magpapatuloy ng ating pangalan.
Hindi ko na ito babawiin. Ang pahayag na iyon ay nagdulot ng matinding galit kina Amelia at sa iba pang kamag-anak. Hindi nila matanggap na ang isang dating pulubi ay higit pang magiging makapangyarihan kaysa sa kanila. Sa kanilang mga mata, si Konsolasyon ay hadlang na kailangang alisin. Ngunit sa kabila ng kanilang galit, hindi na nila magawang baguhin ang desisyon ng matanda. Para kay Konsolasyon, ang lahat ng ito ay tila panaginip. Mula sa lansangan, na yon ay nasa gitna na siya ng isang marangyang pamilya. Ngunit alam niya na hindi natatapos sa pagtanggap ng kanyang lolo ang anyang laban. Malinaw sa kanyang isipan na kailangan niyang ipaglaban ang kanyang anak at ang sarili laban sa mga taong ayaw siyang tanggapin. At higit sa lahat, alam niyang darating ang araw na haharapin niya si Padre Miguel at ibubunyag ang lahat ng kanyang ginawa. Sapagkat sa kanyang puso, ramdam niyang hindi magtatagal at ang buong katotohanan ay tuluyang ilalantad ng panahon. Sa mga gabing siya ay mag-isa, palagi niyang hinahaplos ang kanyang tiyan at ibinubulong sa kanyang anak, "Anak, hindi na kita paluluhain kagaya ng naranasan ko. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Darating ang araw na magiging malaya tayo sa lahat ng sakit at hiya." At sa bawat pagdampi ng kanyang palad, muling lumalakas ang kanyang paniniwala na may hustisyang naghihintay at na ang Diyos ay may nafahandang plano upang ipakita na kahit ang pinakamahina ay may karapatang bumangon at lumaban para sa katotohanan. Mula nang ipahayag ni Don Ricardo na si Konsolasyon ang kanyang pipiliing tagapagmana, lalo lamang sumidhi ang pagtutol at galit ng iba pang kamag-anak. Ang bawat araw sa loob ng mansyon ay naging parang larangan ng tahimik na digmaan. May mga pagkakataon na hindi siya pinapansin sa hapagkainan. May mga lingkod na biglang tumigil sa paglapit sa kanya kapag naroon si Amelia, at may mga pagkakataon din na nakakatanggap siya ng mga lihim na pagbabanta na iniiwan sa kanyang silid. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili siyang matatag. Alam niyang hindi madaling tanggapin ng lahat ang kanyang biglang pagdating, ngunit alam din niyang hindi na niya pwedeng talikuran ang katotohanan. Sa baryo, ang mga tao'y hati pa rin ang tingin sa kanya. May mga nagsisimula ng humanga dahil sa kanyang tibay, lalo na't nakikita nilang kahit nasa mansyon na siya ay hindi nagbabago ang kanyang ugali. Madalas pa rin siyang bumisita sa kanyang ina na naiwan sa kanilang lumang tahanan at tinutulungan ang mga kapitbahay sa maliit na paraan. Ngunit may mga iba ring patuloy na nagbubulong-bulong, sinasabing hindi pa rin siya karapat-dapat. Ang mga salita nila ay sugat na paulit-ulit niyang tinitiis, ngunit pinipili niyang huwag magpatalo. Ang tanging lakas niya ay ang paniniwala na ang kanyang anak na nasa sinapupunan ay magiging dahilan para siya ay tuluyang bumangon. Samantala, si Amelia at ang kanyang mga kapatid ay hindi tumigil sa kanilang mga plano. Dahil hindi nila kayang baguhin ang desisyon ni Don Ricardo sa pamamagitan lamang ng pagtutol, nagplano sila ng mas marahas na paraan. Pinag-isipan nilang siraan si Konsolasyon gamit ang mga lumang tsismis. Kumuha sila ng ilang tao sa baryo upang kumalat ang balitang ang pagbubuntis ni Konsolasyon ay hindi bunga ng isang matino at marangal na relasyon, kundi ng isang kahihiyan. Lalong lumala ang tsismis nang may isa pang nagsabing nakita raw itong madalas sa kumbento noon bago siya nabuntis. Ang mga bulong-bulungan na ito ay mabilis na kumalat at muling naging sentro ng usapan ang pangalan ni Padre Miguel. Hindi na kayang ipagkaila ni Padre Miguel ang pangamba. Nakita niyang unti-unting nagiging malapit sa katotohanan ang mga tao. Kaya't nagpasya siyang kausapin si Konsolasyon ng pribado. Isang gabi, habang siya ay naglalakad sa hardin ng mansyon, biglang sumulpot si Padre Miguel. Mahina ang kanyang pinig, ngunit puno ng puwersa. "Konsolasyon, huwag mong kalimutan na maraming naniniwala pa rin sa akin. Kung magsasalita ka, wala kang laban. Masisira ka lamang." Nanginginig si Konsolasyon sa takot, ngunit hindi siya nagpatalo. "Hindi ko na kayang manahimik habang ako at ang anak ko ay patuloy na hinuhusgahan.
Darating ang araw na lalabas ang lahat ng katotohanan at hindi mo na ito mapipigilan. Ang tapang ng kanyang tinig ay tila nagbigay kay Padre Miguel ng hudyat na hindi na siya kayang patahimikin. Sa halip na umalis, matalim ang titig nitong iniwan sa kanya na para bang may mas malalim pang binabalak. Pag-uwi ni Konsolasyon sa kanyang silid, hindi niya mapigilang mapaluha. Ramdam niya ang bigat ng banta, ngunit sa puso niya'y mas malinaw na ang kanyang nais. Hindi lamang ito laban para sa kanyang karangalan, kundi laban na rin para sa kanyang anak at sa lahat ng kababaihang tulad niya na pinipiling manahimik sa kabila ng pang-aabuso. Sa puntong iyon, nagpasya siya na oras na upang magsalita kapag dumating ang tamang panahon. Dahil sa patuloy na kaguluhan, nagpatatawag ng pagpupulong si Don Ricardo sa buong pamilya. Mula sa araw na ito, si Konsolasyon ay may lugar sa pamilyang ito. At sino man ang lalaban sa kanya ay lalaban sa akin. Malinaw at mariin ang kanyang tinig, ngunit halata sa mukha ng ilan, lalo na ni Amelia, ang pagnanais na hindi susuko. Pagkatapos ng pulong, lihim na nag-usap ang mga kamag-anak na tutol. Kung hindi natin siya kayang pabagsakin sa salita, gagawin natin sa gawa. Ang kanilang mga plano ay naging mas matindi at nagsimula silang maghanap ng paraan upang tuluyang ipahiya si Konsolasyon. Habang lumalala ang tensyon, mas naging malapit si Konsolasyon sa mga ordinaryong tao sa mansyon, mga kasambahay, hardinero at mga tauhan. Sila ang nakakita ng kanyang kabutihang loob at tunay na ugali. Marami sa kanila ang nagpatotoo na hindi siya nagbago kahit na nasa gitna na siya ng yaman. Hindi siya katulad ng iba, bulong ng isa sa kanila. Mabait siya at marunong makisama. Ang kanilang simpatiya ay unti-unting nagbigay kay Konsolasyon ng suporta na hindi niya inaasahan. Ngunit alam niyang hindi iyon sapat upang tapusin ang laban. Sa mga darating na araw, alam niyang mas marami pang pagsubok ang haharapin niya. Habang nakahiga sa kanyang kama at hawak ang kanyang tiyan, ibinulong niya sa kanyang anak, "Magtiis ka, anak. Malapit na. Kapag lumabas ka sa mundong ito, ipapakita ko sa lahat na may katapusan ang kasinungalingan at may simula ang katotohanan." At sa kanyang puso, alam niyang papalapit na ang araw na iyon. Ang araw na hindi lamang siya ang lalaban, kundi maging ang Diyos na saksi sa lahat ng kanyang dinanas. Lumipas ang mga linggo at lalo lamang tumindi ang intriga sa paligid ni Konsolasyon. Sa kabila ng matibay na paninindigan ni Don Ricardo, hindi pa rin matanggap ng ilang kamag-anak na isang dating pulubi ang magiging tagapagmana ng lahat ng kanilang ari-arian. Patuloy ang bulong-bulungan sa bayan at sa bawat misa, mas ramdam ni Konsolasyon ang mga matang nakatingin sa kanya. Hindi na ito simpleng usapan lamang, kundi tila isang pagsubok kung hanggang saan niya kayang dalhin ang bigat ng pangalan na iniatang sa kanya. Ngunit sa bawat gabi na siya ay nag-iisa, talagi niyang iniisip ang kanyang anak sa sinapupunan. Ang bawat pagtibok ng munting buhay sa kanyang tiyan ang nagsisilbing lakas upang ipagpatuloy ang laban sa kabila ng lahat ng panghuhusga at paninira. Samantala, hindi mapigilan ni Amelia at ng kanyang mga kakampi ang kanilang galit. Dahil sa kanilang pananaw, inaagaw ni Konsolasyon ang lahat ng bagay na sa tingin nila ay karapatan nila. Kaya't nagplano sila ng mas matinding hakbang upang ipahiya at tuluyang masira ang pangalan ni Konsolasyon. Gumamit sila ng ilang tao sa bayan upang kumalat ang tsismis na ang pagbubuntis nito ay hindi bunga ng isang matinong relasyon kundi resulta ng isang kahihiyan na dapat itago. Lalong kumalat ang usapan ng may ilan pang nagsabi na nakita raw si Konsolasyon na madalas sa kumbento noon bago siya nabuntis. Ang mga salitang iyon ay mabilis na kumalat na parang apoy at ang pangalan ni Padre Miguel ay muling nadawit.
Sa mga bibig ng mga tao, ang imahe ng pari ay nagsimulang mabahiran ng duda at tanong, at hindi na lamang si Konsolasyon ang sentro ng usapan, kundi pati na rin ang kanyang pinagmulan. Habang patuloy ang kaguluhan, hindi na nakatiis ang ilang miyembro ng parokya. May ilan na tahimik na lumapit kay Don Ricardo upang magsabi ng kanilang obserbasyon tungkol kay Padre Miguel. Ang ilan ay nagsabing may napansin silang kakaibang kilos noon pa man. At may iba pang nagsabi na hindi sila naniniwalang si Konsolasyon ang may sala sa lahat ng pangyayari. Unti-unti nagsimulang lumabas ang mga tinig ng mga taong matagal ng tahimik. Ang lahat ng ito ay dumating sa tainga ni Amelia at lalo itong nagnginggit. Kung magsasalita ang mga tao, baka tuluyang bumagsak ang lahat ng plano natin, bulong niya sa kanyang mga kapatid. Ngunit hindi nila naisip na mas lalo lamang lumalakas ang posisyon ni Konsolasyon sa mata ng bayan dahil sa katotohanang pilit nilang ikinukubli. Isang araw, dumating ang pagkakataon na si Konsolasyon ay harap-harapang tinanong ng ilan sa mga kaibigan ni Don Ricardo. Kung totoo ang lahat ng sinasabi nila, bakit ka nananatiling tahimik? Hindi ba't mas mabuting sabihin mo ang totoo? Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, ngunit ang kanyang tinig ay matatag. Hindi ako nananahimik dahil natatakot. Nanatili akong tahimik dahil naniniwala akong darating ang oras na ang katotohanan ay hindi ko na kailangang ipagsigawan. Ito ay lalabas sa tamang panahon. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng mabigat na epekto sa lahat ng nakarinig. May mga nagsimulang magtanong sa sarili kung bakit mas pinipili ng dalaga ang katahimikan kesa sa pakikipagbangayan. At doon, nagsimulang mabuo ang tiwala ng ilan sa kanyang karakter. Isang babaeng kayang magpatawad at manindigan sa gitna ng hirap. Ngunit hindi pa rin tumigil ang mga pagsubok. Isang gabi, habang pauwi si Konsolasyon galing sa pagdalaw sa kanyang ina, may mga taong sumunod sa kanya sa madilim na eskinita. Narinig niya ang mga yabag at ang mga bulong. Nang siya ay lumingon, may dalawang lalaking nakamaskara ang biglang sumulpot at tinangkang takutin siya. Hindi ka karapat-dapat sa lugar na iyon. Umalis ka bago ka pa mapahamak, sabi ng isa. Nanginginig si Konsolasyon, ngunit hindi siya nagpadaig. Mabilis siyang nakatakas at tumakbo pabalik sa mansyon. Kinabukasan, isinalaysay niya ang lahat kay Don Ricardo. Halata ang galit sa mukha ng matanda. Hindi na kita hahayaang muling mapahamak. Mula ngayon, may mga tao akong magbabantay sa iyo. Mula noon, naging mas mahigpit ang seguridad sa paligid ni Konsolasyon. Tanda na seryoso ang kanyang lolo sa pagprotekta sa kanya. Habang lumalalim ang mga pangyayari, mas lalong nahahati ang bayan sa dalawang panig. May mga naniniwala sa kanyang kwento at handang ipagtanggol siya. At mayroon ding patuloy na kumakapit sa paniniwala na siya ay hindi karapat-dapat. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging malinaw na ang bigat ng katotohanan ay hindi na payang itago magpakailanman. Si Padre Miguel, na dati ay iginagalang at tinitingala, ay nagsisimula ng tanungin ng marami. At si Amelia, na dati puno ng kumpiyansa, ay nagsisimulang mawalan ng kontrol sa mga planong kanyang inilatag. Para kay Konsolasyon, ang lahat ng ito ay tila bagyo na patuloy na humahampas sa kanya. Ngunit sa bawat hampas ng unos, mas lalo niyang nakikita ang liwanag na dahan-dahang sumisilip sa kanyang kinabukasan. Sa bawat gabi, hinahaplos niya ang kanyang tiyan at ibinubulong sa kanyang anak, malapit na anak. Ang lahat ng ito ay magtatapos, at kapag dumating ang araw na iyon, ipapakita ko sa lahat na hindi kailanman kayang talunin ng kasinungalingan ang katotohanan. Sa kanyang puso, ramdam niya na papalapit na ang araw na iyon, at sa kanyang isipan, malinaw na ang kanyang laban ay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa lahat ng tulad niya na matagal ng biktima ng katahimikan. Dumating ang araw
na matagal nang kinatatakutan ni Padre Miguel. Dahil sa patuloy na bulong-bulungan at mga tanong ng tao sa bayan, nagpasya si Don Ricardo na maghain ng formal na reklamo laban sa kanya. Hindi na rin nakatiis si Consolacion na manatiling tahimik sapagkat ramdam niya na kung patuloy siyang mananahimik ay mas lalo lamang siyang babalikan ng mga maling akusasyon. Sa tulong ng mga abogado ng kanyang lolo, inihanda nila ang lahat ng ebidensya at testimonya upang ipakita ang totoo. Nagsimulang mag-usap-usap ang mga taong dati nagdududa sa kanya at marami ang nagpahayag ng kahandaang tumestigo. Sapagkat noon pa man ay may mga napansin na silang kakaiba sa kilos ng pari. Sa mismong araw ng paglilitis, puno ang korte. Naroon ang mga taong galing sa bayan. Sinabi niyang lahat ng paratang ay gawa-gawa lamang upang siraan ng simbahan. Ngunit habang patuloy siyang nagtatanggol, isa-isang lumabas ang mga ebidensya at mga testimonya mula sa iba pang kababaihan na nagkaroon ng kahalintulad na karanasan. Unti-unti bumagsak ang kanyang mga argumento at nawalan ng bisa ang kanyang pagtatanggi. Ang mga taong naroon na dati may paggalang sa kanya ay napuno ng galit at pagkadismaya. Hindi nila akalaing ang taong kanilang tinitingala ay matagal nang may tinatagong kasalanan. Si Don Ricardo ay hindi nakapagsalita sa umpisa, ngunit halatang nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Ginamit mo ang kapangyarihan mo upang apihin ang walang laban, mariin niyang sabi. At ngayon, panahon na upang panagutan mo ang lahat ng iyon. Ang korte ay tuluyang nagdesisyon laban kay Padre Miguel. Nahatulan siya ng pagkakakulong at tuluyang tinanggalan ng karapatan na magsilbi bilang pari. Ang dating makapangyarihan at iginagalang ay biglang naging isang tao lamang na nagbayad sa kanyang kasalanan. Para kay Consolacion, hindi iyon simpleng panalo. Isa iyong pagbawi ng dignidad na matagal nang sinira. Habang nakaupo siya at nakikinig sa hatol, naramdaman niyang unti-unti nang gumagaan ang kanyang dibdib. Alam niyang mahaba pa ang kanyang tatahakin, ngunit malinaw sa kanya na ang hustisya ay hindi basta nagtatago. Darating ito sa tamang panahon at sa araw na iyon, nakita niya kung paano ipinaglaban ng Diyos ang isang katulad niya na dati walang boses. Matapos ang hatol kay Padre Miguel, unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Consolacion. Ang mga taong dati walang ginawa kundi husgahan siya ay nagsimulang makita ang kabutihan sa kanyang paninindigan. Maraming lumapit at humingi ng tawad. May ilan pang ang nagsabi na nahihiya sila sa mga salitang ibinato nila noon. Ngunit kahit pa unti-unting nabubura ang mga maling pagtingin ng tao, hindi naging madali ang kanyang pagtanggap sa lahat. Sa tuwing naaalala niya ang mga gabi ng pangungutya at ang takot na dinanas niya, bumabalik ang kirot. Subalit natutunan niyang tanggapin ang lahat bilang bahagi ng kanyang lakas. Si Don Ricardo naman ay mas lalong tumibay ang loob sa pagpapakita ng kanyang suporta. Hindi na siya nag-atubili sa mga pagtutol ng kanyang pamilya. Araw-araw ay sinasamahan niya si Consolacion at palagi niyang pinapaalala sa dalaga na siya ay hindi nag-iisa. Sa bawat hapagkainan sa mansyon, malinaw niyang ipinapakita na si Consolacion ang kanyang kinikilala bilang tunay na bahagi ng pamilya. Ang mga kasambahay na dati nag-aalinlangan ay mas naging magiliw at malapit sa kanya. Unti-unti, naramdaman ni Consolacion na hindi na siya tinitingnan bilang dayuhan, kundi bilang tunay na miyembro ng tahanan. Ngunit hindi pa rin tuluyang natapos ang pagsubok. Ang ilan sa pamilya, lalo na si Amelia, ay patuloy na nagpakita ng malamig na pagtrato. May mga pagkakataong lantaran itong bumabanggit na mga salitang makakasakit, na para bang nais iparamdam kay Consolacion na hindi siya kailanman tatanggapin. Ngunit imbes na magalit o lumaban, pinili niyang tumahimik at ngumiti. Sa kanyang isip, alam niyang darating ang araw
na kahit ang mga tulad ni Amelia ay mapapagtanto ang kanilang pagkakamali. Ang kanyang pananahimik at pagpili ng kabutihan ay nagbigay sa kanya ng kakaibang dignidad na hindi kayang tapatan ng galit o yaman. Samantala, ang bayan ay nagsimulang magbago. Ang kaso laban kay Padre Miguel ay nagbukas ng pinto para sa mas malalim na investigasyon sa simbahan. May mga babae ring lumapit at nagsabing sila'y naging biktima at dahil sa lakas ng loob ni Konsolasyon, nagawa nilang magsalipa. Ang dating katahimikan ng bayan ay napalitan ng diskusyon ukol sa hustisya at karapatan. Sa bawat pulong, binabanggit ang pangalan ni Konsolasyon bilang simbolo ng tapang at katapatan. Hindi niya inasahan na ang kanyang kwento ay magiging inspirasyon sa marami, lalo na sa mga kabataang babae na dati walang boses. Habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo niyang niyakap ang kanyang pagbubuntis. Malapit na siyang manganak at sa bawat paggalaw ng bata sa kanyang sinapupunan, mas lalo siyang napupuno ng pag-asa. Isang gabi, habang nakaupo siya sa balkonahe ng mansyon, nagsalita siya sa kanyang lolo. "Lolo, natatakot pa rin po ako. Hindi ko alam kung kaya kong gampanan ang lahat ng inaasahan ng mga tao sa akin." Mahinahon siyang tinapik ni Don Ricardo sa balikat at tumugon, "Huwag mong isiping dapat mong tuparin ang lahat ng kanilang hinihingi. Ang pinakamahalaga ay magpakatotoo ka sa sarili mo at mahalin ang iyong anak. Doon magsisimula ang lahat." Ang mga salitang iyon ay nagbigay kay Konsolasyon ng panibagong lakas. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kanyang kinabukasan hindi bilang biktima ng nakaraan, kundi bilang isang ina at babae na may kakayahang bumangon at mamuhay ng marangal. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumilinaw ang kanyang paniniwala na ang lahat ng sakit ay nagiging daan upang marating ang mas maliwanag na bukas. At sa kanyang puso, alam niyang malapit nang dumating ang sandali na lubos niyang mararamdaman ang gantimpala ng lahat ng kanyang pagtitiis. Dumating ang araw ng panganganak ni Konsolasyon. Maagang nagising ang buong mansyon sa mga sigaw at tawag ng mga kasambahay dahil bigla na lamang siyang inatake ng matinding pananakit ng tiyan. Mabilis na dinala siya sa ospital gamit ang sasakyan ni Don Ricardo at sa buong biyahe mahigpit ang kapit nito sa kanyang kamay na para bang sinasabi na hindi siya kailanman pababayaan. Sa loob ng ospital, abala ang mga doktor at nurse sa kanilang paghahanda. Habang dinadala siya sa delivery room, hindi mapigilan ni Konsolasyon ang matinding kaba. Ngunit sa likod ng takot ay may halong pananabik. Malapit na niyang makita ang bunga ng kanyang lahat ng pagtitiis. Matagal ang proseso at puno ng sakit, ngunit sa huli ay matagumpay niyang naisilang ang isang malusog na sanggol na lalaki. Nang una niyang marinig ang iyak ng bata, bumuhos ang kanyang mga luha. Mahigpit niya itong niyakap at hinalikan sa noo. "Anak, narito ka na. Hinding-hindi na kita pababayaan." Ang bulong niya. Sa labas ng silid, halos hindi mapigil ni Don Ricardo ang kanyang emosyon nang masilayan ang apo sa kanyang mga bisig. Para sa kanya, isa itong sagot sa lahat ng kanyang panalangin. Isang bagong simula at pag-asa para sa kanilang pamilya. Naging masaya ang mga sumunod na araw para kay Konsolasyon. Ang kanyang anak ang nagsilbing liwanag ng kanyang buhay. Kahit pagod sa pan-aalaga, hindi siya nagrereklamo. Sa tuwing nakikita niyang natutulog ito ng payata, nawawala ang lahat ng kanyang pangamba at pagod. Unti-unti na ring lumambot ang mga puso ng ilang kamag-anak na dati laban sa kanya. May ilan sa kanila ang hindi mapigilang humanga sa dedikasyon at pagmamahal na ipinapakita niya bilang isang ina. Ngunit kahit may nagbago na, si Amelia ay nanatiling malamig at mapait. Madalas ay hindi nito pinapansin ang bata, at kung makatingin kay Konsolasyon ay laging puno ng pangungutya. Sa bayan naman,
mabilis na kumalat ang balitang nagsilang na si Konsolasyon. Maraming tao ang natuwa at nagsimulang magpakita ng suporta. May mga nagbigay ng regalo, may mga dumalaw upang maghatid ng pagbati, at may ilan pang nagsabing humihingi sila ng tawad sa lahat ng masasakit na salitang ibinato nila noon. Ang mga pagbabago sa pagtingin ng tao ay nagbigay kay Konsolasyon ng panibagong lakas. Hindi niya man agad makalimutan ang lahat ng hirap at sakit. Alam niyang unti-unting gumaganda ang direksyon ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling mapagbantay si Don Ricardo. Alam niyang may mga taong hanggang ngayon ay hindi pa rin matanggap si Konsolasyon at ang kanyang anak. Lihim niyang pinaigting ang seguridad sa mansyon at palagi niyang pinaaalalahanan ang apo na huwag basta-basta magtitiwala sa lahat. Sa kanyang puso, malinaw na hindi pa tapos ang kanilang laban, ngunit alam niyang sa bawat hakbang, mas lalo silang nagiging handa. Para kay Konsolasyon, ang pagkakaroon ng anak ay hindi lamang karagdagang responsibilidad, kundi isang bagong dahilan upang patuloy na ipaglaban ang kanilang kinabukasan. Sa mga mata ng kanyang sanggol, nakikita niya ang kinabukasang puno ng pag-asa at hustisya. Mabilis lumipas ang mga buwan matapos isilang ni Konsolasyon ang kanyang anak. Ang munting bata ay lumaking malusog at bawat ngiti nito ay nagbigay ng bagong sigla at kaligayahan sa kanyang buhay. Para kay Konsolasyon, ito ang simula ng panibagong yugto. Unti-unti na ring natanggap ng bayan ang kanyang kwento at marami ang humanga sa kanyang tibay at paninindigan. Hindi na lamang siya tinitingnan bilang isang dating pulubi na napasama sa iskandalo, kundi bilang isang ina na buong tapang na hinarap ang lahat ng unos. Sa kabila ng pagdangat ng kanyang estado, nanatili pa rin siyang mapagkumbaba, laging bumabalik sa kanilang lumang baryo upang magbigay ng tulong sa mga kapitbahay na minsang tumingin sa kanya ng mababa. Si Don Ricardo, sa kanyang katandaan, ay mas lalong naging malapit sa apo at sa kanyang bagong apo sa tuhod. Araw-araw ay kasama niya ang bata. Tinutulungan si Konsolasyon sa pag-aalaga at ipinapakita kung gaano siya ka-proud sa kanilang pamilya. Para sa kanya, ito ang pagkakataong maibalik ang lahat ng pagkukulang niya sa kanyang yumaong anak na babae. Madalas niyang sabihin, ang lahat ng ito ay para sa inyo. Hindi ko nahahayaang may kumuha pa ng ngiti sa inyong mga labi. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing gabay kay Konsolasyon upang mas lalo pang magsikap at patuloy na maging matatag. Ngunit hindi lahat ay natapos agad sa kasiyahan. Ang pamilya ni Amelia ay patuloy na naghanap ng pagkakataong pabagsakin si Konsolasyon. Sa kabila ng malinaw na desisyon ni Don Ricardo na siya ang tagapagmana, gumawa sila ng mga paraan upang siraan siya sa mga tao. May mga tsismis na muling kumalat. Sinasabing ginagamit lang niya ang yaman ng pamilya at hindi niya kayang pamahalaan ito. Ngunit imbes na bumaba ang tingin ng mga tao sa kanya, mas lalo pa siyang hinangaan dahil hindi siya nagpatinag. Pinatunayan niyang marunong siyang makisama, marunong magdesisyon, at higit sa lahat, marunong tumulong sa mga nangangailangan. Sa huli, ang lahat ng masamang plano laban sa kanya ay bumalik sa mga gumawa nito. Nahulog sa sariling bitag si Amelia at ang kanyang mga kakampi nang lumabas ang ebidensya na sila mismo ang nagpakalat ng kasinungalingan. Nahulog ang kanilang reputasyon sa bayan at ang mga taong minsang kumampi sa kanila ay unti-unting lumayo. Naranasan nila ang mismong panghuhusga na ibinato nila kay Konsolasyon at iyon ang naging malinaw na karma sa lahat ng kanilang ginawa. Para kay Konsolasyon, hindi na niya kailangang maghiganti. Ang kanyang katahimikan at katapatan ang naging sandata niya upang maipakita na ang kabutihan ay laging mananaig. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang niyayakap ang kanyang tungkulin bilang ina at bilang bahagi ng isang pamilyang minsan ay itinakwil siya.
Ang kanyang anak ay lumaking masayahin at puno ng pagmamahal, at sa kanyang mga mata nakikita niya ang kinabukasang pinangarap niya mula pa noong siya ay bata pa. Ang lahat ng sakit, hiya at pagdurusa ay nagkaroon ng kabuluhan. Dahil sa huli, nakamit niya ang hustisya, ang pagmamahal at ang pagkakataong ipakita na kahit gaano kabigat ang pinagdaanan, may masayang wakas na nakalaan para sa taong marunong magtiwala at lumaban sa tama.